Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 43, Pagkamartir nina Pablo at Pedro. Ang mga apostol na sina Pablo at Pedro ay sa loob ng maraming taon ay malawak na nakahiwalay sa kanilang mga gawain. Ito ay ang gawain ni Pablo na dalhin ang ebanghelyo sa mga Gentil, habang si Pedro ay gumawa lalo na para sa mga Hudyo. Ngunit sa pag-aalaga ng Diyos, pareho silang magpapatuto para kay Kristo sa kalakhang lungsod ng mundo. At sa lupa nito ay kapwa ibuhos ang kanilang dugo bilang binhi ng isang malawak na ani ng mga banal at martir. Noong mga panahon ng ikalawang pag-aresto kay Pablo, si Pedro ay dinakip din at ibinilanggo. Lalo niyang ginawa ang kanyang sarili na kasuklam-suklam sa mga awtoridad sa pamamagitan ng kanyang kasigasigan at tagumpay sa paglalantad ng mga panlilinlang at pagtalo sa mga pukana ni Simon Magus, ang mangkukulam, na sumunod sa kanya sa Roma upang salungatin at hadlangan ang gawain ng ebanghelyo. Si Nero ay isang naniniwala sa mahika, at tumangkilik kay Simon. Kaya't siya ay lubhang nagalit laban sa apostol, at sa gayon ay naudyukan na ipag-utos ang kanyang pag-aresto. Ang masamang hangarin ng emperador laban kay Pablo ay pinatindi ng katotohanan na ang mga miyembro ng sambahayan ng imperyo, at gayon din ang iba pang mga taong may pagkakaiba, ay nakumbert sa Kristyanismo sa panahon ng kanyang unang pagkakakulong. Dahil dito, ginawa niyang mas matindi ang ikalawang pagkabilanggo kaysa sa una, na binigyan siya ng kaunting pagkakataong ipangaral ang ebanghelyo, at siya ay nagpasya na putulin ang kanyang buhay sa sandaling ang isang kapani-pani walang dahilan ay maaaring matagpuan para sa paggawa nito. Ang isip ni Nero ay labis na humanga sa puwersa ng mga salita ng apostol sa kanyang huling paglilitis anupat ipinagpaliban niya ang desisyon ng kaso, ni hindi siya pinawalang sala o hinatulan man siya. Ngunit ipinagpaliban lamang ang hatol. Hindi nagtagal bago na ipahayag ang desisyon na naghatid kay Paul sa libingan ng isang martir. Bilang isang mamamayang Romano, hindi siya maaaring sumailalim sa pagpapahirap, at sa makatuwid ay nasentensyahan ng pugutan ng ulo. Si Pedro, bilang isang Hudyo at isang dayuhan, ay hinatulan na hagupitan at ipako sa krus. Sa pag-asam ng nakakatakot na kamatayang ito, naalala ng apostol ang kanyang malaking kasalanan sa pagkakait kay Jesus sa oras ng pagsubok, at ang tanging iniisip niya ay hindi siya karapat-dapat sa napakalaking karangalan na mamatay sa parehong paraan na ginawa ng kanyang guro. Si Pedro ay taos-pusong nagsisi sa kasalanang iyon, at pinatawad ni Kristo, gaya ng ipinakita ng mataas na atas na ibinigay sa kanya na pakainin ang mga tupa at mga kordero ng kawan. Pero hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Kahit na ang pag-iisip ng mga paghihirap ng huling kakilakilabot na eksena ay hindi makabawas sa pait ng kanyang kalungkutan at pagsisisi. Bilang huling pabor ay nakiusap siya sa kanyang mga berdugo na siya ay ipako sa krus nang nakababaw ang kanyang ulo. Ipinagkaloob ang kahilingan, at sa ganitong paraan namatay ang dakilang apostol na si Pedro. Ang huling saksi ni Paul. Si Paul ay dinala sa isang pribadong paraan sa lugar ng pagbitay. Ang kanyang mga manguusig, na nabahala sa lawak ng kanyang impluensya, ay nangamba na ang mga nagbalik loob ay maaaring magtagumpay sa Kristyanismo kahit sa tagpo ng kanyang kamatayan. Kaya kakaunti ang mga manunood na pinayagang dumalo. Ngunit ang mga matigas na kawal na hinirang na dumalo sa kanya ay nakinig sa kanyang mga salita, at may pagkamangha na nakita siyang masayahin at masaya pa nga sa pag-asam ng gayong kamatayan. Ang kanyang espiritu ng pagpapatawad sa kanyang mga mamamatay tao at ang hindi natitinag na pagtitiwala kay Kristo hanggang sa pinakahuli ay nagpatunay na isang sarap ng buhay hanggang sa buhay sa ilang nakasaksi sa kanyang pagkamartir. Higit sa isang matagal nang tinanggap ang tagapagligtas na ipinang-aral ni Pablo, at walang takot na tinatakan ang kanilang pananampalataya ng kanilang dugo. Ang buhay ni Pablo, hanggang sa pinakahuling oras nito, ay nagpatutuo sa katotohanan ng kanyang mga salita sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, sapagkat ang Diyos, na nag-utos sa liwanag na sumikat mula sa kadiliman, ay nagliwanag sa ating mga puso, upang magbigay ng liwanag, ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesu Kristo. Datapwat mayroon kaming kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang kamahalan ng kapangyarihan ay sa Diyos, at hindi sa amin. Kami ay nababagabag sa lahat ng dako, gayon may hindi nababagabag, kami ay nalilito, ngunit hindi nawala ng pag-asa, inuusig, ngunit hindi pinabayaan, itinapon, ngunit hindi nawasak, laging dinadala sa katawan ang pagkamatay ng Panginoong Hesus, upang ang buhay din ni Hesus ay mahayag sa aming katawan. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 6 hanggang 10.
Ang kanyang kasapatan ay wala sa kanyang sarili kundi sa presensya at kalayaan ng banal na espiritu na pamupos sa kanyang kaluluwa at nagpasakop sa bawat pag-iisip sa kalooban ni Kristo. Ang katotohanan na ang kanyang sariling buhay ay nagpakita ng katotohanan na kanyang ipinahayag ay nagbigay ng nakakumbinsi na kapangyarihan kapwa sa kanyang pangangaral at sa kanyang ugali. Sabi ng propeta, iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Isaias Kapitulo 26 versikulo 3. Ang kapayapaang ito na ipinanganak sa langit, na ipinahayag sa mukha, ang nagbigay ng maraming kaluluwa sa ebanghelyo. Ang apostol ay tumitingin sa dako sa kabila, hindi nang may kawalang katiyakan o sa pangamba, kundi may masayang pag-asa at pananibik na pag-asa. Habang siya ay nakatayo sa lugar ng pagkamartir, hindi niya nakita ang kumikinang na tibak ng berdugo o ang berdeng lupa sa lalong madaling panahon upang matanggap ang kanyang dugo. Tumingala siya sa kalmadong asol na langit ng araw ng tag-araw na iyon sa trono ng walang hanggan. Ang kanyang wika ay, O Panginoon, ikaw ang aking kaliwan at aking bahagi. Kailan kita yayakapin? Kailan kita mamasdan para sa aking sarili, nang walang malabong tabing sa pagitan? Dinala ni Pablo sa kanyang buhay sa lupa ang mismong kapaligiran ng langit. Nadama ng lahat ng kasama niya ang impluwensya ng kanyang kaugnayan kay Kristo at pakikasama sa mga anghel. Dito nakasalalay ang kapangyarihan ng katotohanan. Ang hindi pinag-aralan, walang kamalay-malay na impluwensya ng isang banal na buhay ay ang pinakanakakumbinsi na sermon na maaaring ibigay pabor sa Kristyanismo. Ang argumento, kahit na hindi masasagot, ay maaaring magdulot lamang ng pagsalungat, ngunit ang makadiyos na halimbawa ay may kapangyarihan na imposibleng ganap na labanan. Habang ang apostol ay nakalimutan ang sarili niyang malapit na pagdurusa, nadama niya ang matinding pagmamalasakit sa mga alagad na malapit na niyang iwan upang harapin ang pagtatangi, puot, at pag-uusig. Sinikap niyang palakasin at pasiglahin ang ilang Kristiyanong sumama sa kanya sa lugar ng pagbitay, sa pamamagitan ng pag-uulit ng napakamahal na mga pangakong ibinigay para sa mga pinag-uusig alang-alang sa katwiran. Tiniyak niya sa kanila na walang magkukulang sa lahat ng sinabi ng Panginoon tungkol sa kanyang mga sinubukan at tapat. Sila'y babangon at sisikat, sapagkat ang liwanag ng Panginoon ay sisikat sa kanila. Sila ay magsusuot ng kanilang magagandang kasuotan kapag ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag. Para sa isang maliit na panahon sila ay maaaring nasa kalungkutan sa pamamagitan ng sari-saring mga tukso, sila ay maaaring nawalan ng makalupang keganhawahan, ngunit dapat nilang pasiglahin ang kanilang mga puso sa pagsasabing, kilala ko kung kanino ako sumampalataya. Nagagawa niyang panatilihin ang aking ipinagkatiwala sa kanyang pagtitiwala. Ang kanyang pagsaway ay magwawakas, at ang masayang umaga ng kapayapaan at sakdal na araw ay darating. Inihanda ng kapitan ng ating kaligtasan ang kanyang lingkod para sa huling malaking labanan. Natubos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, nahugasan mula sa kasalanan sa kanyang dugo, at nabihisan ng kanyang katwiran. Si Pablo ay may patuto sa kanyang sarili na ang kanyang kaluluwa ay mahalaga sa paningin ng kanyang manunubos. Ang kanyang buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos, at siya ay nakumbinsi na siya na nagtagumpay sa kamatayan ay kayang panatilihin ang ipinagkatiwala sa kanya. Nauunawaan ng kanyang isipan ang pangako ng tagapagligtas, aking ibabangon siya sa huling araw. Juan Kapitulo 6 versikulo 40. Ang kanyang mga iniisip at pag-asa ay nakasentro sa ikalawang pagdating ng kanyang Panginoon. At habang ang espada ng berdugo ay bumababa at ang mga anino ng kamatayan ay nagtitipon sa paligid ng kaluluwa ng martir, ang kanyang pinakahuling pag-iisip ay sumisibol, tulad ng kanyang pinakaunang pag-iisip sa dakilang paggising, upang matugunan ang tagapagligtas na sasalubungin siya sa kagalakan ng pagpapala. Halos ilang siglo na ang lumipas mula nang ibuhos ni Pablo ang kanyang dugo bilang saksi para sa salita ng Diyos at para sa patuto ni Kristo. Walang tapat na kamay na naitala para sa mga susunod na henerasyon ang mga huling eksena sa buhay ng banal na taong ito, ngunit napanatili ng inspirasyon para sa atin ang kanyang namamatay na patuto. Tulad ng tunog ng trumpeta ang kanyang tinig ay umalingaw sa lahat ng mga panahon, na kinakabahan sa kanyang sariling katapangan ng libu-libong saksi para kay Kristo, at nagising sa libu-libong pusong nagdadalamati sa alingaw ng kanyang sariling tagumpay na kagalakan. Handa na akong ialok, at malapit na ang oras ng aking pag-alis.
Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbuhan, iningatan ko ang pananampalataya, mula ngayon ay nakalaan sa akin ang putong ng katwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom, sa araw na yaon, at hindi sa akin, lamang, kundi sa lahat din naman ng mga umiibig sa kanyang pagpapakita. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 6 hanggang 8. Dito nagtatapos ang Kabanata 43. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.